Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Korean Basketball League o KBL, ang Filipino-American na si Ethan Alvano ay tinanghal na 2023-2024 Domestic Most Valuable Player. Ang Asian import na si Alvano ay naglalaro para sa Wonju DB Promi kung saan pinangunahan niya ang koponan na manguna sa liga na may 41-13 record ngayong taon. Nag-average si Alvano ng 15.9 points, 6.6 assists, 3 rebounds at 1.4 steals sa loob ng 54 na laro. Importante ang kontribusyon ng 27 anyos at dating player ng Alab Pilipinas sa pagbabalik ng DB Promi ngayong taon pagkatapos magtala ng 22-32 na kartada nitong nakalipas na season. Sila ngayon ay nangunguna sa team standings ng regular season at otomatikong pasok na sa semifinals. Si Alvano ang ikalawang Pilipino simula pa ni RJ Abarientos na nakakuha rin ng individual award sa Korean League. Ang dating Far Eastern University Tamaraos star na si Abarientos ay tinanghal bilang Rookie of the Year ng KBL bago pa siya lumipat sa Japan B-League. Sa kabilang banda, ang teammate ni Alvano na si Dedrick Lawson ay tinanghal naman bilang Foreign Most Valuable Player pagkatapos makapagtala ng mga averages na 21.8 markers, 9.8 boards, 4.5 assists, 1.2 steals at isang block sa loob ng 53 laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa na namang Pilipina ang ipapakita ang kanyang galing sa Australia kung saan ang Gilas Pilipinas Women's member na si Jazz Hoson ay pumirma ng kontrata para maglaro sa Goldfields Giants sa National Basketball League 1 o NBL 1. Inanunsyo ng TMG Rising ang agency ni Hoson na sinundan ni Hoson ang yapak ni Philippine National Team mainstay Jack Animam na kamakailan lamang ay pumirma para sa Ringwood Hawks sa kaparehong liga. Kakagaling lamang ni Hoson sa 2024 FIBA 3-on-3 Asia Cup kasama ang Gilas Pilipinas Women. Ang dating player ng Ateneo de Manila University ay tinulungan ang Nationals na makapasok ng quarterfinals kasama sina Camille Clarin, Mika Cacho at Kay Pinggol. Kinatawan din ni Hoson ang Pilipinas sa 2023 FIBA Women's Asia Cup kung saan nagposte ito ng 5.6 points, isang rebound at 0.2 assists kung saan ang Pilipinas ay nagtapos sa ika-6 na pwesto. Ang NBL 1 ay isang semi-professional league sa Australia na tampok ang 5 komperensya sa South, North, East, West at Central. Ang 5'7" na si Hoson ay maglalaro sa West. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ikalawang magkasunod na taon, nagkampiyon na naman si Brian Bagunas at ang kanyang koponan na win streak sa 2024 Top Volleyball League sa Taiwan. Ang tinaguriang Bazooka ay linampaso ang Pingtung Taipower 25-22, 25-21 at 25-21 sa Game 2 ng kanilang finals. Kinumpleto din ng win streak ang paglampaso sa Thai Power pagkalipas ang dominanteng 25-23, 25-17 at 25-19 sa Game 1 ng kanilang finals series kung saan nagpakawala si Bagunas ng 20 puntos galing sa 17 attacks, 2 blocks at isang service ace. Pinagpatuloy ng 6'5" outside hitter ng National University ang kanyang pananalasa sa Game 2 kung saan humataw ito ng 16 na puntos galing lahat sa attacks para kunin ng win streak ang magkasunod na titulo. Noong Marso taong 2023, pinangunahan din ni Bagunas
ang win streak sa kampyonato pagkatapos talunin ang kaparehong koponan at kunin ang Most Valuable Player Award. Hindi pa rin maliwanag kung maglalaro si Bagunas para sa Signal sa kasalukuyang ginaganap na Spikers Turf pagkatapos na pumirma ito sa isang kontrata na maglalaro siya para sa HD Spikers pagkatapos ng kanyang obligasyon sa Taiwanese club. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.